there was a time, no, noong 1986, na hinangaan tayo ng buong daigdig. Kasi hamak mo pagkalakas-lakas na diktador na talagang oppressive, hindi lang simpleng diktador. Tinapos natin ng walang isang linggo eh. Tinapos natin ang problema. Iyan ay titingnan tayo ulit. Ano naman kayo bagong formula ang maiisip nito mga Pinoy? Iyan ang iniintay ng ibang bansa, hindi yung takpan natin at pilitin nating maniwala na wala tayong problema malubha. Ngayon, pag ang tinitingnan nila, alam na nilang may malubha tayong problema. Gaano kabilis kaya kikilo sa mga Pinoy this time? Iyan ang iniintay ng ibang bansa. Nasabi ko po na ang iniintay ng buong daigdig ay yung bagong formula ng mga Pilipino kung paano naman puputulin ang isang napakalaking magnakaw na gobyerno. Yan ang susunod nating milagro na ipapamala sa mundo. Kaya the sooner we do our work, the better. May mga retirado na mga dating sundalo nga ang nagsasalita laban po sa katiwalian sa ating pamahalaan. At minsan ay nauugnay din sa dito sa grupo ng AFP. Alam mo, pagka-retirado ka, hindi ka ng armed forces eh. Di ba? Civilian ka na, bahagi ka na ng mga mamamayan. Ako nga nagulat eh. Kung titignan mo, ang mga naunang nag-issue ng mga manifesto o mga papel na pinipirmahan nila, mga retired armed forces eh. Retired sila, no? Kasi siguro naalala nila na naghirap silang magtanggol sa bayan natin. Tapos ito, ginagawa ng mga politiko, ninanakawan lang ng todo at sinisira ang plano ng magandang kinabukasan. So, nahandyan yung ating mga retired officials, no? Well, kasi yung training ng ating armed forces, medyo konkreto ang mga aksyon. Kaya kung minsan, mayroon tayong mga ilang nakikita na medyo umiinit siguro ang ulo, nagtatawag na ng revolusyon, no? Normal din naman yan sa mga taong bayan, no? Kaya okay lang yan sa tingin ko, no? Ang maganda dyan, ang ating armed forces, I salute them, no? Na kalmado pa rin, no? Pinag-iisipang mabuti at ang hinihintay nila, totoo na ba ang sentimiento ng ating mga kababayan, ng ating lipunan, na talagang hinihiling na palitan ang gobyerno sa kasalukuyan at magkaroon ng bagong panimula ng pagpapaunlad ng bayan natin. Iniintay nila yan. Kaya sa tingin ko, importante yung mga kilos protesta katulad ng November 30 at ang mga susunod pa. Kasi yan ang pagbabatayan. Sa tingin ko ng ating armed forces, hindi lang ng armed forces, alalahanin natin na ang nagpapatibay sa takbo ng bansa ay hindi lang armed forces of the Philippines. Nahandyan ang ating bureaucracy, no? Yung mga nasa loob ng bureaucracy, nag-iisip na rin dyan at tumitingin. Kasi sabi nila, kung wala ang bureaucracy, titigil ang serbisyo ng gobyerno. Kaya tinitingnan din nila. Ano kaya ang sentimento ng taong bayan? Lalakas na ang loob nila na gawin nila ang tama. Kasi ngayon, na medyo ang kanilang pagkilos ay masyadong nai-impluensyahan ng mga politiko. At mabuti sana kung tama ang mga rekomendasyon, no? Pero ang impluensya, kung minsan nakakasama pa sa pagpatakbo ng bansa. Bago ko lang ipasa kay Partner Admar, paano ba dapat ituring ng pamahalaan o ng gobyerno itong mga naging pahayag o mga pahayag po ng mga dating sundalo, mga retirado po, Secretary, laban po sa korupsyon, laban po sa ating pamahalaan. Minsan, may iba nga, may sasabi, Marcos resign. Paano po dapat ituring po yun? Pantaho ba yan na ituring sa katatagan ng Estado? Alam mo, dapat maging understanding yung mga important institutions na nagmamanman dyan. Kasi tingnan natin yung tunay na sentimiento at yung mga sentimiento naman na nagpaplano lang na gamitin ang damdamin ng sambayanan para matupad yung kanilang sarili-sariling ambisyon. Opo, Secretary, magandang umaga po muli. Hi, good morning.
Dito po sa nakalipas na mga araw, nagkaroon po ng palitan ng mga pahayag, no, si Congressman Pulong, no, in reaction doon sa naging pahayag ni AFP Chief of Staff Romeo Browner, kaugnay nga doon sa Typhoon missile ng Estados Unidos na kayang umabot hanggang sa China. Pero dito muna tayo sa basics po, no. Bilang ikaw po ay naging pinuno ng Department of National Defense, nasa ilalim niyo po yung militar. Gaano kahalaga po yung karunungan ng mga, hindi lang ng mga opisyal ng DND, pati na rin sa mga opisyal ng militar, mga dapat tandaan, lalo na sa usaping diplomasya, lalo na sa panglabas na usapin, tamang komunikasyon po, tamang pagsasalita po dito, Secretary. Alam mo, hanggat maaari, hindi nagsasalita ang ating armed forces. Pero alam mo, pinag-aaralan, siniseryoso nila ang larangan ng diplomasya. Kasi sa giyera, mas importante na nanalo ka na hindi mo na ginigera yung kalaban. Ngayon, ang masasabi ko lang, ang lahat ng ating embassy, meron tinatawag na military attaché. Anong ibig sabihin yan? Nandyan yung ating armed forces in every aspects ng foreign relations kasi very important sa kanila ang nangyayari sa ibang bansa. Lalo na ang Pilipino, walang bansa kang pupuntahan na walang Pilipino sa ngayon. Nakakala tayo sa buong mundo. Very important sa ating security agencies na malaman kung ano ang nangyayari sa mga bawat bansa. Baka biglang magkagyera dyan. Paano? Kailangan may advance information tayo para mapaghandaan natin kung paano natin ililigtas yung mga kababayan natin sa different parts of the world, no? Kaya, importante na naunawaan na yung diplomasya. Pero yung sa magsasalita ka on your own, armed forces, nakikita ko kung sino-sino na talaga nagsasalita, hindi lang armed forces, no? At kung minsan, media na rin ang may, hindi naman sabing may kasalanan. Bigla kang tatanungin anong gagawin mo? Sasagot ka ba o hindi? Mahirap naman sasabihin, hindi ako pwede magsalita. Siyempre, kahit pa paano magsasalita ka. Tingin ko, kunyari, nangyari kay General Browner na nakapagsalita siya tungkol sa Typhoon missiles, medyo hindi nagandahan yung iba sa ating mga namumuno sa bansa natin. Pero sana naman, pare-pareho silang nasa gobyerno I don't think if sino pa nagsalita, yung mayor natin, yung congressman natin from Davao. Congressman Pulong Duterte, kasi nga nabanggit na siguro naitanong dito kay General Browner kung hanggang saan naabot. Pwede rin naitanong, aabot ba yun hanggang China? Alam mo naman yung klase ng pagtatanong, pero yun nga, nasagot niya, pero medyo hindi nagustuhan ito ni Congressman Pulong kasi ang sabi niya, bakit mo na yung, kumbaga parang pinagmamalaki mo na kayang umabot ng China, hindi mo ba naiisip yung possible retaliation ng China? Kaya ba nating saluin yung mga retaliation? Yun ang mahirap. Ang sa larangan ng depensa, mahirap yung nagpipigil ka ng ang instruments of war mo ay hindi kayang saktan yung kalaban. Alam mo naman yung kalaban ay kaya kang pulbusin Hindi ba nga? Hindi nangangahulugan sa dahilang superior yung weapon system ng kabila, ay hindi ka rin maghahanda na maunawaan mo man lamang. Kunyari yung Typhoon missiles, hindi atin yan sa Amerikano yan. At kaunti lang yan. Ngayon, kung nagkaguluhan na wala na yung mga Amerikano na iwan yung Typhoon missile, binabakbak ka, babanatan ka na ng China, hindi mo magagamitin yun. Paano mo gagamitin kung nagtanga-tangahan ka at hindi mo pinag-aralan, nahandyan na sa lugar mo, hindi mo pagka-aralan, no? At saka ako, ang tingin ko sana, si Congressman Duterte, pag tumawag kay General Browner, sasagutin niya. At kung sabihin niya, magkapit tayo, mag-usap tayo, paliwanag po sa akin, papayag yan. Dapat yun ang unang ginagawa. Huwag tayong mag-away-away dahil sa media, I'm sorry to say, no? Kung kung bisa pinag-aaway talaga tayo ng ibang mga media practitioners para makuha nila yung tamang Pero dito na rin po papasok yung tamang diplomasya, sir. Kasi pwede bang sagutin or may ina ba yung naging sagot ba ni General Browner? O pwede niyang gamitin na lang na
ano na lang, yung distansya na lang. Pwedeng safe na wala kang, kasi pag once na meron kang mabanggit na mga bansa, talagang maraming mga, alam mo na, mga komento, opinion, critics agad dito. Pero kung distansya lang mababanggit mo, so parang plain safe. Alam mo kasi, ang nangyayari kasi, opinion yan opinion of both countries. No? Kaya kung minsan natatay na rin yung damdamin mo kung magsalita ka. Naintindihan ko yung damdamin ni General Browner Kasi siya yung nabubuno ng ating armed forces. So, pag nagkagulo siya, yung unang tatabaan yan. Pero alalahanin natin, many years ago pa, i-declare ng China that we are their number one enemy among their people. Kaya pare-pareho lang yan. Opo, at meron pang mga nabanggit din si Congressman Pulong kung sino ba ang yung naratibo na talagang sinusulong sa Pilipinas ba o sa Estados Unidos. Pero ang sumagot naman dito is yung taga Philippine Coast Guard na ang sagot naman dito na ang mga pahayag naman ni Congressman Pulong ay pro-China. Tapos ang dami nang nabubuksan ng mga issue po na kesyo hindi pro-China, hindi pro-Philippines, pro-China daw. Yung isa naman na pro-America yung mga naratibo. Ganito po yung mga lumalabas. Dito na mismo sa ating bansa, doon yung hindi nagkakaintindihan din pagdating dito Ang po. ibig sabihin lang yan ay medyo may pagkukulang talaga ang ating gobyerno. Kasi may protocol lahat yan noong panahon namin, may panahon na yung mga issue, hindi ka pwede magsalita kahit cabinet member ka na. O meron talagang tagapagsalita na sinasabi. Palagay ko, hindi nililinaw ng Malacanang, especially. Hindi siguro nililinaw ang protocol na dapat kung kailan magsasalita at ano ang sasabihin ng mga ahensya ng gobyerno. Kailangan yan ay gagawin nila. Kaya kung hindi ka magkakagulo talaga dahil talagang yung sinusunod mo, yung mga itinatanong lang sa'yo kapag nakaharap ka sa media. So, ang nagde-define tuloy ng direksyon ng pag-uusap ay yung nagtatanong, hindi yung sumasagot. Dapat sa isang maayos na pagpapatakbo ng pamahalaan, yung linya ng gobyerno ay malinaw sa lahat ng kanilang mga ahensya para hindi nagkakaroon ng ganyang pagkakaiba-iba ng opinion. Opo, yung tinatawag ba na megaphone diplomacy, nagiging mabisa po ba yan? Halimbawa po, sa ibang mga bansa, kasi hindi lang naman po ang Pilipinas ang may ganitong dispute din, mga hindi pagkakaunawaan. Sa tingin niyo po, naging mabisa ba, lalo na sa ibang bansa, na pwede nating matutunan na hindi maganda itong ganitong klase pamamaraan ng diplomansya? Kasi parang malalagay natin sa alanganin ang buhay ng mga Pilipino rin pag talagang lumala ang tensyon. Alam mo, may mga impormasyon, at saka may mga kunyari, mga kwento-kwentuhan na ganyan, na sinasadyang ipakalat ng ibang bansa, no? Kunyari, titignan nila siguro kung, nag-react agad ang China sa mga sinasabi ng mga natin dito tungkol sa tulong ng Amerikano. Sasabihin ba natin na talagang nasasaktan ng China doon sa mga nadidinig nila? O talagang pinapalubha pa nila para masukat? Susukatin nila. Gaano ba kaganda yung relasyon talaga ng Amerika at saka ng mga Pilipino? Sinusukat nila yan Kaya tayo naman, ang maipapayo ko lang, huwag tayo pabigla-bigla. No? Pag-aralan din natin. Yung mga reaction ng mga, for example, ng mga taga-China, huwag nating dadamdamin masyado yan. So, sukat yan Sukat ang kanilang sinasabi. At ang masasabi ko talaga, China is a very advanced country, no? At saka maganda talaga ang infrastructure ng kanilang governance, no? Lahat ng sinasabi ng kanilang mga ahensya ay dapat pinakikinggan nating mabuti at pinag-aaralan, no? Kasi sukat yan dito tayo, pabigla-bigla lang tayo sumusulpot Ang maganda lang dyan palagay ko, hanggang ngayon, hindi pa rin naiintindihan ng gustong kumalaban sa atin. Anong klase lipunan ba itong Pilipinas? Anong klaseng mga mamamayan meron sila? Paano natin i-handle ito? Palagay ko ngayon may degree of confusion kasi very confused ang pinoproject natin tungkol sa atin sa buong daigdig. Opo. And pagdating naman dito po sa ASEAN, last time po, no, bago matapos yung ASEAN, humarap si
President Bongbong Marcos, sa mga miyembro ng ASEAN. At the same time, nandun din si US President Donald Trump. At doon nga, binakbakan, dinikdik ang China nga. O hindi, wala siyang binanggit na na bansa, pero alam mo na kung sino yung pinatutungkulan dahil nga sa mga issue dito po sa West Philippine Sea, sa South China Sea. Kasabay naman po nito, umaasa pa rin ang Pilipinas na magkakaroon ng magandang relasyon ang Pilipinas at China pagdating naman sa trade, no? In fact, bago magtapos nagkaroon pa ng deal ang ASEAN China 3.0 para sa ekonomiya. And then at the same time, dito sa Pilipinas, aminado tayong naapektuhan yung atin pong turismo dahil ang number one natin mga turista noon is itong mga Chinese dahil nga sa issue na nabansagan pa sila mga spy once na nandito sa Pilipinas. Nawala yung e-visa tapos ibinabalik parang sa November ata nila na ibabalik po. Ano nakikita nyo po dito, Secretary? Lalo na sa atin kasi ang gusto talaga natin ay lumago yung ating ekonomiya, no? Sa paglago ng ating ekonomiya, marahil pwede nating ma-modernize ng gusto yung ating na hindi na tayo basta-basta mabuli. Dapat ang payo natin sa ating nagpapatakbo ng gobyerno, be serious at magplano kayong mabuti bago tayo maggawa ng pagkilos. Kasi yung urong-sulong ng mga desisyon nakakasira sa atin yan, no? Yun, tinanggal natin yung sinasabi mong e-visa, tapos ibabalik. Tapos kakantsawan na naman niya ng ilan natin mga kababayan, tatagalin ulit. Hindi po pwede yung paggawa ng desisyon. Ang turismo ay talaga namang medyo hindi maganda ang image natin sa mundo sa kasalukuyan. Yan ay dapat na hindi natin itinatanggi, kundi dapat pinag-aaralan at kung ano ba ang tamang response natin. Importante ang turismo sa atin. Pero sa nangyayari sa Pilipinas, medyo kahihina ang turismo natin. Kaya ang masasabi ko sana, itong kaguluhan natin, the sooner we solve this, the better. Hindi yung, wag nating ibulgar ang ating problema. Hindi totoong hindi nakakasilip yung mga ibang bansa kung ano talaga nangyayari dito sa atin. Dahil katakot-takot yung mga nagre-report sa kanila dito Ang gawin natin, ipakita natin na alam natin na malubha ang problema natin at alam natin na pwede natin gawa ng solusyon yan. The sooner, the better. Hindi yung itago mo. Huwag mong itago ang iyong problema. Huwag mong itago ang mga kabulukan at maduduming bagay sa lipunan. Ilantad mo yan, pero mabilis mo dapat nagagawan ng aksyon. Hindi yung itatago. Opo. Sir, sa nakikita nyo po, mas mainam po ba na sa kapitbahay tayo magsumbong at makipagtulangan? Halimbawa, dito na lang po sa Timog Silangang Asya, sa mga miyembro ng ASEAN po, nadagdagan pa nga sa pagpasok ng Timor-Leste. Kaugnay nga po dito sa pagresolba, dito po sa agawan dito po sa West Philippine Sea, South China Sea, kasi hindi lamang po China at ang Pilipinas yung mga claimants po dyan. Imbis na doon magpasaklolo kay Uncle Sam. Well, alam mo, ang ASEAN, wala pang pinipirmahan na military cooperation. No? Hindi tayo, wala pa tayo katulad ng sa Amerika, ay sa Europa meron silang NATO. Wala tayo niyan dito sa Pilipinas. Ang mga kasundo natin cultural, economic, trade, mga ganyan. No? Pero yan ang forum para i-raise yung mga issue na pwedeng pagtulong-tulungan ng buong ASEAN. No? Palagay ko yun ang intensyon ng ating Pangulo na ipaliwanag ang nangyayari sa West Philippine Sea in the point of view of the Philippines. Malinaw naman yon na point of view natin dyan. No? At ipinararating natin. Pero ewan ko lang kung ni-review ng ating Pangulo ang nuances na kung paano magre-react yung kanyang mga kapwa miyembro diyan sa ASEAN sa kanyang mga sinasabi. For example, sa Malaysia. Ang Malaysia ay medyo napakaingat when it comes to the issue of China. Kasi dapat iniintindi kasi ng Malaysia na meron silang kasaysayan na napakadugo ang nangyari nung nagkaroon ng racial conflict sa Malaysia kasi napakalaki ng Chinese community sa Malaysia. Kaya nag-iingat sila. At kung maaari, ay wag na munang pag-usapan publicly like that
pwede naman pag-usapan privately, no? Pag-usapan. Ayun, isa lang yan sa mga nabanggit kung may problema sa China. May ibang bansa naman na ang laki ng utang sa China. Kaya hindi pwedeng basta-basta magsasalita yung mga yan. I don't know if our president consider those factors in Pero, making his speech. Unique lang ba itong nangyayari sa Pilipinas? O meron ding pangyayari sa kapitbahay lang natin, immediate na kapitbahay natin, na mga ganitong klase ng sigulot. Pero sa kanila, kalmado lang sila. Parang yung Vietnam din. Actually, sinasabi pa nga no, sa mga report na mas marami pa nga silang parang na-occupy na mga isla kumpara sa China. Kumpara natin dito sa Pilipinas, nag-overlap na yung ating mga claims din dyan. Pero wala tayong, merong mga pahayag, pero parang nag-go beyond sila. Unlike dito sa Pilipinas talaga, dahil ba siguro, dahil may mga banyagang mga intervention, hindi lang dito sa magkakapitbahay yung nag-uusap. Ay, talagang meron in all our neighbors. Pero magandang example yung Vietnam. Tingnan mo yung Vietnam. Oras na pumasok na kaunti ang China, ginigera na nila. Pero wag naman natin gagayahin yan. Yan mo. Dapat unawain natin ang dalawang bagay tungkol sa Vietnam at China. Number one, magkapareho sila ng ideology na sinusunod. Kaya kahit anong away, ika nga, ang tingin ng Vietnam dyan, away kapatid. No. Tayo, nanonood tayo, po siya. Ang Vietnam, ang tapang, binabanatan ka agad yung China pag pumapasok. Gayahin kaya natin. Aba, ibang-iba ang magiging response ng China sa Pilipinas dyan sa gagawin natin ganyan kaysa sa kanilang response with Vietnam. Ang gusto ko lang paratingin sa atin, ay mag-aral tayo ng mas malalim, no? Huwag tayo basta-basta patatangay Opo. sa mga nakikita natin, no? Kaya, totoo yan, sinasabi mo tungkol sa Vietnam. Pero, iba naman na kasi ang relasyon ng China at ng Vietnam. Opo. Iba relasyon natin sa Vietnam. At nakakalimutan natin na marami tayong mga kababayan din na hanggang ngayon, ang binabasa ay Chinese newspapers. Hanggang ngayon, pag nagpunta ka sa lugar nila, pati nga sa pag-aasawa, kung hindi ka Chinese, hindi ka papayagan ng pamilya Chinese, na mapakasawa mo yung nagustuhan mo. No? Kaya meron din tayong cultural divide dito sa Pilipinas in respect to Chinese. No? Hindi ko kino-question kung nasaan ang loyalty ng mga Chinese na nakatira sa Pilipinas. No? Pero these are realities that we really have to be sensitive about. No, tingnan din natin yan. Huwag tayong salita na salita. Sir, napag-uusapan, sabi mo nga, dapat maging sensitibo tayo. Umiiral sa ating bansa, no, yung independent foreign policy. Pero sa kabila po ba nito, dapat din ba nating ikonsidera yung sa mga kapitbahay natin every time din na tayo'y gumagawa ng mga pulisiya natin? Kasi parang kung pakikinggan din natin yung ibang bansa, mayroon din silang mga puna dito sa na dapat pag-ugnayan, dapat as ASEAN, sa kabuuan yung approach natin dyan, kaysa sa ibang mga pamamaraan, mayroon ding hindi sumasang-ayon kasi nga madadamay din sila in case na lumala din na itong problema nito. Kasi once na, if ever man, tumindi yung tensyon, nasa natin, turf sa Southeast Asia, yung mga pangyayari, di maapektuhan din yung kanilang trade, Secretary. Alam mo yung tinasabi nating independent foreign policy, iba na ang parameter niyan ngayon. No? Kung titignan mo, kunyari yung Switzerland, dati yan neutral yan independent yan. Pero ngayon hindi na. Nagbabago ang sitwasyon sa daigdig. I think what is important sa atin ay yung pagiging open, no? Sa mga pakikipag-usap, yung dialogue with nations, kailangan open tayo. At huwag yung very rigid ang ating posisyon. Dapat inuunawa natin yung posisyon ng kabila at tinitignan natin kung paano tayo magkakasundo. No? Dito sa ASEAN, siyempre, ang first move natin dapat sa Pilipinas ay uunahin nating makasama yung mga ASEAN. Kasi membro tayo dyan, kapitbahay natin mga yan. Pero as you have been seeing and saying, nagkakaroon na ng mga seryosong mga interes ang iba't ibang bansa ng ASEAN. Dapat pinag-aaralan natin mabuti yan. No? Tinitignan kung paano tayo magkakasundo-sundo throughout these coming years. Very important yan. Kaya ang masasabi ko, hindi tayo pwedeng maging tunay na independent
Kunyari, ang China, independent foreign policy sila, they can afford. They're rich, they're powerful. Tayo, how can we be independent? Tingnan mo yung ating pinalalagyan. Of course, in our hearts, we will always remain independent, or which I think I can simply equate na independence means na ang primary na consideration mo ay yung national interest. Opo. Huli na lamang po bago ko ulit ibalik kay partner Jade, no? Meron tayong problema sa internal. Meron din tayong problema sa external. Sa tingin nyo po, dapat na maging priority. Unahin muna natin kasi paano tayo malalaban dyan sa external. Dito nga sa atin, nagkakagulo pa nga tayo. Or pwede bang ipagsabayan na kaya nating solusyonan natin yung internal, solusyonan din yung external, o merong either sa dalawa na dapat unahin, or nagiging ano rin ba itong external na mga issue na biglang sumusulpot bilang panlihis doon sa kasalukuyang problema sa internal po? Alam mo, externally, alam ng lahat kung ano nangyayari sa Pilipinas. Dapat tanggapin natin yan. Kaya wag natin itago. Wag natin, let's not pretend that we don't have a problem. Na wag tayong mag-pretend. Alam ng lahat yan eh. Kaya mauunawaan dahil lahat halos ng bansa dumaan sa ganitong klase ng sitwasyon noon o ngayon. No? Nagyayari sa bawat isang bansa yan. They will understand. Ngayon, ang pinaka-importante sa atin, pwedeng sabihin natin, sorry ha, may malaki kami talagang problema. But I assure you, we will finish this at the soonest time possible. Kaya dito sa atin, kung i-recognize natin, harapin natin ang ating problema at bigyan natin ng solusyon sa pinakamadaling panahon. Very important yan. Kasi iyan lang naman ang iniintay ng nasa abroad. Yung mga nanonood sa atin, tingnan nga natin kung ano na naman ang gagawin ng mga Pilipino. There was a time, no, noong 1986, na hinangaan tayo ng buong daigdig. Kasi hamak mo pagkalakas-lakas na diktador na talagang oppressive, hindi lang simpleng diktador. Tinapos natin ng walang isang linggo eh. Tinapos natin ang problema. Iyan ay titingnan tayo ulit. Ano naman kayo bagong formula ang maiisip nito mga Pinoy? Iyan ang iniintay ng ibang bansa, hindi yung takpan natin at pilitin nating maniwala na wala tayong problema malubha. Ngayon, pag ang tinitignan nila, alam na nilang may malubha tayong problema. Gaano kabilis kaya kikilos sa mga Pinoy this time? Iyan ang iniintay ng ibang bansa. Alright. Siguro, Secretary, yung huling mensahe po para sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Ay, ang masasabi ko lang, huwag tayong maniwala sa mga balita na nagpaplano ang ating armed forces na sila naman ang mabubuno sa atin. Hindi po maganda yan. At hindi nila gagawin yan. Number 2, nasabi ko po na ang iniintay ng buong daigdig ay yung bagong formula ng mga Pilipino kung paano naman puputulin ang isang napakalaking magnakaw na gobyerno. Yan ang susunod nating milagro na ipapamala sa mundo. Kaya the sooner we do our work, the better. Kaya yung November 30, sorry ha, hindi ako nag-advertise. Yun lang yung nasabi nila. Eh baka magtipon-tipon tayo ulit. Inaanyayahan ko kayo. Isa yan sa mga kilos na maipapakita natin sa daigdig na kumikilos na ang sambayan ng Pilipino. Maraming pong salamat. Thank you, Secretary. Mga kababayan, si dating Defense Secretary Norberto Gonzales ang ating pong nakasama.